Okay na nga mga kababayan, bago tayo patuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng Merry Christmas. Merry Christmas sa lahat ng ating mga kababayan. Sana maligaya yung inyong Kapaskuhan. At babatiin ko rin medyo nabubulol tayo. Babatiin ko rin ng happy birthday itong si Ma'am Bergie Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan na nagdiwang. Kung hindi ako nagkakamali, ngayong araw na ito ay nagdiwang si Ma'am Bergie Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan ng kanyang kaarawan ngayon. 73 years old, no? Si Ma'am Bergie Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Sana bigyan pa po kayo, no, ng Panginoon ng maraming birthday, no, na darating sa iyong buhay. Maraming salamat, Ma'am Bergie. Matagal na nating taga-subaybay, matagal na nating subscriber. Itong si Ma'am Bergie, maraming salamat, no? Ma'am Bergie Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Sana masaya kayo sa inyong kaarawan ngayon. 73 years old na po itong si Ma'am Bergie. Pakibati naman sa ating mga viewers diyan. Ma'am Bergie Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Ulit, happy birthday. Yun ang tuloy na tayo kaagad sa ating pag-uusapan. Kaya pa ba ni Pangulong Marcos, mga kababayan, hindi ba talaga tatablan ng kahihiyan itong si Pangulong Marcos? Bababa na ba ito sa kaniyang posisyon bilang napakahinang leader, mga kababayan, ng ating bansa? Lumagapak, mga kababayan, yung net trust rating nitong si Pangulong Marcos Jr. Negative 3, mga kababayan. Halos wala nang nagtitiwala kay Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Siguro nga yung mga nagtitiwala nitong ating napakahinang Pangulo, mga kababayan, ito na lang kanyang mga nakapaligid, yung mga nakikinabang, mga kababayan, yung kumukubra din sa mga natatanggap nilang mga mali-malitang bilyon-bilyong pera. Talagang bumagsak na. Samantala, mga kababayan, itong si Vice President Sara Duterte na pilit nilang pinababagsak, siya yung umaangat. Ang net trust rating ngayon ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ay positive 31. Ang layo. Negative 3, halos wala nang sino pang naniniwala. Sa bagay, mga kababayan, talagang may katotohanan yan. Kasi nga, ako, pag pumunta ako ng Cebu, sasakay ako ng taxi. Halos lahat ng mga nakakausap ko na mga taxi driver, talagang galit talaga sa ating Pangulo ngayon. Wala na silang tiwala, puro lang daw pambubudol ang ginagawa nitong si Pangulong Marcos, mga kababayan. Kaya hindi na tayo nagtataka. Yung kanyang tawag nito, mga kababayan, yung kanyang yung mga nagtitiwala sa kanya ay nasa 38%, mga kababayan. Tapos yung undecided, yung hindi makapagpasya, ay 20%. Tapos yung maliit ang tiwala ay 41%, mga kababayan. Maliit ang tiwala. Malaki ang tiwala, 38%. Kaya ang net trust rating nitong si Pangulong Marcos ay negative 3. Mamaya, mayroon tayong video na ipapakita sa inyo mula kay Sir Ili Saludar para maipaliwanag, mas magaling magpaliwanag itong si Sir Ili Saludar kung bakit talagang bumagsak na itong net trust rating nitong ating napakahinang Pangulo. Samantalang itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, yung kaniyang yung mga malaki ang tiwala ay nasa 56%. Ang layo, di ba? 38 i-compare mo sa 56. Tapos yung undecided, mga kababayan, ay 17. Tapos yung maliit ang tiwala ay 26% lang. Kaya yung kaniyang net trust rating, mga kababayan, ay positive 31. Mula ito sa isang survey mula sa SWS. Talagang wala na, mga kababayan. Ingay na naman ang aso ko.
lumagapak na, no? Wala nang tiwala halos ang taong bayan kay Pangulong Marcos. Dapat lang itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, ay tama, no? Yung pananawagan ng ating mga kababayan. Kahit tayo ay isa sa mga nabudol noon, ay nananawagan din tayo na sana magbitiw na itong si Pangulong Marcos sa kanyang posisyon bilang Pangulo nating bansa. Dahil wala, lugmok na tayo, mga kababayan. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sana ba yon? Sabay-sabay na natin itong panoorin. Nako, negative 3 na tumataginting ang pagsadsada ng trust rating ni Pangulong Marcos Jr. Ibig sabihin, kung negative 3, so talagang wala na pong naniniwala sa Pangulo. At samantalang si Vice President Sara Duterte, sa kabila ng kanyang mga inaabot ho na kung ano-ano mga intriga at akusasyon, ay lalo pa hong tumaas yung trust rating ng Vice Presidente. So, mamaya iisa-isahin natin at may mga rehiyon kung ilan po ang ibinigay na marka. Talagang grabe ho ito. At sabihin natin, ito po ang pinakasadsad na nakuha sa survey ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At siguro maganda ho, ito sinaliksik ko ho ito mga kababayan, at talagang hinanap ko yung naunang press con ni Yusek Claire Castro, na kung saan ang sinasabi niya, naku, todo trabaho si Pangulong Marcos Jr. At talagang matindi raw halos hindi na raw po nagpapahinga. At talagang lahat po ay ginagawa po, no? Nang sabi, araw-araw hindi humihinto sa pagtatrabaho. Baka iba yun. Talagang subsob sa trabaho ng Pangulo. Ito, panoorin ho natin, mga kababayan, kasi may survey ho ngayon, di ba, yung SWS, at negative 3 ang nakuhang marka ng Pangulo. Bakit to ganon? Sabi ho ni Yusek Claire Castro, ang Pangulo talagang nakikita natin, no? Trabaho, araw-araw. Hindi raw po humihinto sa pagtatrabaho. At hindi nga ho nakakapagbakasyon. Hindi raw po makapunta sa beach para mag-swimming. Eto, panoorin nyo ho, mga kababayan. Balikan lang ho natin, ito, November 26, 2025, nang magkaroon po ng press con dyan po sa Malacanang. At ito ho ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Panoorin po natin. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Yan ang mga kababayan, hindi na daw humihinto itong si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, sa kakatrabaho. Pero, bakit wala tayong nararamdaman? Bakit hindi umangat yung ating bansa? Patuloy pa rin yung pagtaas ng mga bilihin. At yung pangako ni Pangulong Marcos Jr. na 20 kilo na bigas, nasaan na? Nasaan na yung pangako niya na may makukulong? Bagong magpasko, magbagong taon na, wala pa rin. Puro lang talaga pambubudol. At itong tagapagsalita ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, itong si Atty. Claire Castro, ay grabe, sobrang sinungaling nito. Puntahan ninyo yung Facebook page nitong si Atty. Claire Castro. Walang naniniwala sa mga sinasabi nito. Puro kasinungalingan lang. Makikita ninyo, mga kababayan, lahat ng mga nagkukomento sa Facebook page nitong si Atty. Claire Castro ay hindi naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Pinagtatawanan lang. Yung iba pa nga doon pinagmumura itong si Atty. Claire Castro dahil nga kitang-kita natin, mga kababayan, na puro lang kasinungalingan itong pinagsasabi nitong abogada na ito. Abogada naman sana, pero pag nagsalita, mga kababayan, akala mo ba'y daig pa yung nagtitinda sa palengke nito? Kaya pinagtatawanan na lang ito . Anong sinasabi mo na hindi na
halos nagpapahinga. Baka iba naman yung ginagawa. Baka yung sinasabi mo na hindi na humihinto, baka iba yon. Baka yan yung sinasabi ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Baka hindi na siya humihinto sa kaya hindi bahalang dumugtong mga kababayan. O ito na, pagpatuloy natin ito. O, yan po, narinig nyo, ang lutong nun. Tigas ko ng panalita, Ni Yusek Claire Castro, sabi niya, nako, ang nakikita natin ang Pangulo, trabaho ng trabaho. Araw-araw, hindi raw po umuhinto sa pagtatrabaho, hindi nga po nakakapagbakasyon at hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? So, walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, yan po, napakinggan nyo, So, ngayon, babalik ko tayo dito sa kasalukuyan. Kasi yung binanggit ho natin ni Yusek Claire Castro ay November 26, 2025. Pero ito may bago hong survey ang inilabas po ang SWS. Ito ho. At mga kababayan, para po sa inyong kaalaman, ito, yung trust rating ni BP Sara, nako, tambak ho si Marcos Jr. Ito, malaki ang lamang ng tiwala. So, mas marami po ang nagtitiwala na publiko, sa publiko kay Vice Presidente Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon po yan sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. At ito ho, tingnan natin ito sa survey ho ng SWS, isinagawa noong November 24 hanggang 30. Ngayong taon nagtala po si BP Sara ng plus 31% net trust rating. Habang, eto ho, pakinggan nyo ho, habang bumagsak naman si Marcos Jr. sa negative 3%. Isang 34-point gap pabor sa Vice Presidente. So, ang laki po ng agwat. 34% ang agwat ang layo. Kumbaga sa basketball, tambak ho. Si Pangulong Marcos, negative 3. Tapos si Vice Presidente, plus or positive. Positive ho, 31%. So, ang laki ho ng diferensya, di po ba? Ito, isa-isa lang ho natin, mga kababayan. At nakuha ni Marcos Jr., nakakuha si Marcos Jr. ng 38% mass trust laban po sa 41% na little trust. Mas mababa kaysa sa plus 7% na net trust noong October. Ayan ho. Samantalang ito pong si BP Sara Duterte ay meron pong 56% na mass trust match trust kontra 26% little trust. So, kaunti ho nagtitiwala kay BP Sara, mas marami ang nagtitiwala. Sa kabilang banda, kay Pangulo Marcos Jr. ay mas marami po ang hindi nagtitiwala. Kakatiting po ang may tiwala. Ayon. Ito pa ho, mga kababayan. Pinalakas po ang suporta kay BP Sara sa Mindanao. Ito ho. At nakakuha po siya ng plus or positive 74 at sa Visayas ay positive or plus 43. Habang positibo rin sa Balance Luzon na plus 12 at sa NCR ito ho plus 2. So lumilitaw ho buong bansa ho, mga kababayan, puro plus. Positibo ang nakuha ni BP Sara. Punta tayo dito kay Pangulong Marcos Jr. Nakakuha siya ng negative ho sa Mindanao na negative 37. Laki ho nito, no? Tapos sa Visayas, negative 7 na naman. At sa NCR, ito mataas, negative 8. Nako. At yung Balance Luzon, yun lang ho, nakakuha siya ng plus or positive 18. So yun ho, grabe ho, no? At ito pong si Pangulo Marcos Jr. naman ay ito lumalabas po sa survey na ito siyempre sa gitna po ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Kabilang po yung kasong malversation
at graph na inihain ng Office of the Ombudsman kaugnay ng mga proyektong tinutukoy sa iba't ibang probinsya. So itong survey na ito ay kinomisyon po ng Strat-based consultancy na may 1,200 respondents nationwide, face-to-face interviews. O yun ho mga kababayan, so harapang interview. O yan po ang resulta ng pinakahuling survey dito po ng SWS. O at binabagit, so parang kulang pa ho siguro ang pagtatrabaho ng Pangulo. At Sa tingin ko naman, di nagtatrabaho eh. Ay, isa rin siguro sa mga dahilan, mga kababayan, na talagang kung bakit bumagsak itong NET trust rating nitong si Pangulong Marcos Jr. ang isyu ng kanyang sugapa, mga kababayan, sa pinagbabawal na gamot. Isa rin siguro sa mga dahilan kung bakit wala ng tiwala yung ating mga kababayan sa kanya. Kasi nga, kung talagang walang tinatago, kung hindi talaga gumagamit, kung hindi talaga sugapa sa pinagbabawal na gamot, itong si Pangulong Marcos, matagal na siyang nagpa-drug test, mga kababayan. Bakit iniiwasan niya yung pagpapadrug test? Napakadali lang naman yan. Hair follicle test, mga kababayan. Pero ayaw niya. Nakangiti lang, sumasagot. Bakit gagawin niya? Ano ba daw ang maging epekto ng ekonomiya ng ating bansa kung magpa-drug test siya? Diba? Pinagluloko niya ang taong bayan. Talagang halatang halata naman. Laking kanto tayo, mga kababayan, kaya alam natin ang itsura, ang reaksyon ng isang dorogista. Sa pananalita pa nga lang, mga kababayan, nitong si Pangulong Marcos, halatang halata na. Kaya takot na takot talaga ito na magpa-drug test dahil, iwan ko lang, kung hindi ba talaga mag-positive ito. Kaya isa yan sa mga nakikita nating dahilan kung bakit wala ng tiwala, halos wala ng tiwala ang taong bayan. Kaya dapat, dahil wala ng tiwala ang taong bayan, mag-resign na. Magbitiw na. Lumayas ka na dyan sa Malacanang. Ibigay mo sa mas may alam. Ibigay mo yung panunungkulan ng ating bansa bilang Pangulo hanggat may panahon pa, hanggat hindi pa mas lalong bumagsak yung ekonomiya ng ating bansa. Yun ang para sa kabuuan ng video na ito. Bisitahin ninyo ang YouTube channel ni Sir Ilis Saludar para mapanood ninyo ang buong paliwanag kung bakit talagang bumagsak ang NET trust rating nitong si Pangulong Marcos Jr. sa negative 3%, mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ulit, babatiin ko lang ng happy birthday ulit itong si Ma'am Virgie Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, 73 years old, ngayong araw na ito, kung hindi tayo nagkakamali. Ulit, Ma'am Virgie, happy birthday sa inyong kaarawan. At shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Merry Christmas, Ma'am Joyce. Shout out na rin kay Kinso. At shout out na rin kay Joby Sabado. Shout out na rin kay Rinio Ginar. Shout out na rin kay Biti Biti Goku Tano. Shout out na rin kay Fan Soto, Joan Soto, sorry. Shout out na rin kay Martin Sukal Papara at kay Rakit Mel Itis. Yun ang hanggang dito lang muna at pasensya na minsan lang tayong makakagawa ng reaction video dahil nga sinasamahan natin yung kapatid ko sa ospital. Importante talaga, mga kababayan. Yun ang ulit, Merry Christmas sa ating lahat. Sana maligaya ang inyong Kapaskuhan at advance Happy New Year. Sana maging maayos na yung
mga nangyayari sa ating bansa sa darating na 2026. Sana matatapos na yung pambobodol sa taong bayan ng pamahalaang Marcos na ito. Yun ang ano, dito lang muna at once again, this is Sarundi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless the Philippines.